So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ngayon araw pala ay nagharap itong si alias Amanda, yung biktima nga ni Kibuloy at saka si Kibuloy mismo. Diyan po sa kasong kinaharap nga nila sa Pasig RTC at ito po ay non-bailable. Okay. So, ngayon mga kababayan, no, ang balita ngayon ay nag-plead not guilty itong si Kibuloy. Okay. Ito kapag ako may nakita akong DDS dito na tatanga-tanga at in-explain na not guilty si Kibuloy dito, tutuktukan ko kayo. Oh, kasi mga kababayan, no, ako gets ko na eh. Mga bobo po kasi mga vlogger ng mga DDS, 'di ba? Sila sila Dada, sila Oli, 'di ba? Sila Banat Bay, tapos si Bobos Travelers, tsaka itong pambansang kupal na 'to. Ako hindi na ako magtataka no kapag ito sinabi nila na si Kibuloy po ay not guilty. Okay? Kasi ang sabi dito ito pakita ko sa inyo, ayan yung article no. Yung sabi dito, Kibuloy pleads not guilty to qualified human trafficking. Okay? So, sabi dito, okay, Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy and co-accused pleaded not guilty to the charge of qualified human trafficking according to the legal counsel of the victims. Okay. So ngayon mga kababayan no, ewan ko lang no, kapag ito hindi nyo pa ito naintindihan, tatanga-tanga talaga kayong mga DDS kayo no. Kasi mga kababayan no, ito po kasi proseso po ito. Okay. So syempre ang lumalabas ito, apparently technically ito po yung pinakaunang hearing sa kaso po ni Kibuloy, di ba? For the past ilang taon na binbin ito no, almost a decade na. So at least ngayon mga kababayan no, ito po ay umuusad na. So bali mga ka-Streetwise no, pag sinabi kasing plead not guilty, ang mangyayari po dito no, tatanungin ng husgado si Kibuloy na ito Kibuloy, yung nagdemanda sa yung human trafficking at saka panggagahasa nandyan. Okay, sila yung nagdemanda sa iyo. Ikaw ba ay guilty o hindi? So syempre, ang sasagot dito ni Kibuloy, not guilty. Kasi ibig sabihin nun kapag sinabi mong ikaw ay plead not guilty, ibig sabihin nun, ilalaban mo yung kaso. 'Di ba? Kasi kapag nag-plead guilty ka, ibig sabihin nun, wala nang kaso, tapos na. Hindi na tayo magpapakahirap dito, hindi na tayo maghihiring. O, 'di ba? So ganun po yung yung explanation doon. Well, kapag may mga DDS po na nagsabi na si Kibuloy pala ay not guilty, tanga po 'yun. Oo. Malamang si Bobas Travelers magbabanggit nun kasi tanga 'yun eh. So ngayon mga kababayan, no, bukod po diyan mga ka-Streetwise, no, diyan po sa hearing na nangyari kanina, ngayon po, 'di ba, kumakalat ngayon at ang nagpapakalat ngayon is mga member mismo ng KOJC sa picture ni alias Amanda. So kahit yung totoong pangalan po ni alias Amanda ay nailabas po, kumakalat po ngayon sa internet. Okay. So ngayon no, para bago po natin ipakita 'yan, so panoorin muna natin yung report ng News 5. Sige, panoorin natin 'to Sa amin, ano ba ang naging tugon ni Kibuloy at iba pang akusado dyan sa arraignment? Ruth, not guilty. Yan ang tugon ni Pastor Apollo Kibuloy at ng apat pa niyang kasama na sangkot sa kaso sa ginagawang arraignment sa Regional Trial Court ng Pasig City. Sa ngayon nga, inaasahan natin na anumang oras mula ngayon, posibleng lumabas na si Pastor Kibuloy kasama ng mga escort ng PNP. At bukod sa kanya, ang mga kapwa-akusado niya na sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada at Silvia Semañez ang kasama niya sa loob ng korte. Personal na dumalo sa arraignment ang complainant na si alias Amanda. Dati nang humarap si Amanda sa pagdinig ng Senado kung saan idinetalye niya kung paano siya pinilit na makipagtalik kay Kibuloy. Samantala, naging mahigpit naman ang seguridad kanina. So yun mga kababayan no, malinaw na ngayon no, na si alias Amanda rin pala yung nagdemanda kay Kibuloy. So ibig sabihin nito mga kababayan, ito po yung kaso na naisampa noong 2018 sa Davao City. Tapos dahil nga po sa presidente nga po si Duterte noon, nabasura po yung kaso sa Davao City. At ang nangyari dito mga kababayan, inapila po ito sa DOJ at nakita po ng DOJ na may probable cause po talaga. So ngayon po sinampa ulit ito sa korte at ngayon po umuusad na. So ayan po ang kwento niyan. So ngayon mga kababayan no, napakawalang hiya po talaga ng mga to, itong mga KOJC na to. So ngayon, syempre alias Amanda yan, 'di ba? Ang pagkakaalam natin Amanda. So ngayon ang ginawa ngayon ng mga miyembro ng KOJC,
'di ba, pinagkalat po nila yung totoong pangalan ni Amanda. Actually ako alam ko na yung totoong pangalan ni Amanda eh. Tapos pati po yung mga pictures po ni Amanda nandiyan. Pakita ko na lang sa inyo pero takpan natin yung mukha. So ayan po, kumakalat po ngayon yan sa internet. Okay? Ganyan po kakapal ang mukha ng putang inang mga KOJC na to, no? Well, meron tayong respeto sa religion. Pero pag ganitong gagawin ninyo, nasisiraan ninyo yung tao na nanggahasa di umano dun sa dati ninyong miyembro, kagaguhan yan. Okay? So ngayon mga ka-streetwise, no? Sa hindi lang po nakakaalam, si alias Amanda pala ay dati rin po yung humarap sa Senado. 'Di ba? At ganyan po talaga kasi dido itong si alias Amanda para po ipakulong habang buhay si Kibuloy. Okay. So ito, no, sa hindi lang po nakakaalam, ito po yung statement po ni alias Amanda. I think March ata to, no, kung hindi ako nagkakamali. Sige, panoorin natin to. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy, tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang titi, kung saan nakasama ulit namin si Kibuloy for the second time. Pagkatapos ng concert, inimbitahan ako na maghapunan kasama si Kibuloy, kasama ang isang babae na si Ingrid Canada. Doon ni-recruit kami ni Ingrid, kami ng kapatid ko na maging full-time workers. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy at makakasama daw sa mga palabas niya sa live TV. Makakasakay daw kami sa eroplano ni Kibuloy, makakapag-travel daw kami ng libre. At doon po pumayag ang aking ina. Noong July 2013, 16 years old na ako, nito, na-promote kami bilang close-in pastoral. Sa puntong ito, nilipat kaming magkapatid sa isang dorm sa loob ng KGC Davao Compound. Pagtungtong ko ng 17 years old, mas naging masela na ang ipinapagawa nila. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program ng KGC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi this oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Tanda ko pa, September 1, 2014, kasi kakatapos lang ng tribute program KGC, tutulog na sana ako, pero sabi ng isang kasamang pastoral worker, magpunta daw ako sa dining area ng Bible School dahil pinapatawag daw ako ni Jacqueline Roy. Pagpunta ko doon, andun nga si Jacqueline Roy, pero walang ibang tao sa dining area. Madilim at tahimik na kasi this oras na ng gabi. Tulog na yung ibang mga kasamahan namin. Kinausap ako ni Miss Roy. Ang sabi niya sa akin, Amanda, connection mo ito sa amahan. Privilege na mapabilang sa pastoral, isang tibay mo ang sarili mo. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko, maghanda daw ako, maligo, mag-toothbrush. Sinabihan pa akong mag-blow dry ng buhok. Litong-lito ako noon, pero sumunod na lang ako. Sabi ni Jacqueline Roy, kunin ko daw yung isang pajama ko at binigay ko sa kanya kasi aamuyin daw niya. Ginawa ko naman. Pagkabigay ko ng pajama ko, inamoy niya at biglang sabi, ipapahiram na lang daw niya ang pajama niya. Bumalik ako sa kwarto ko at siya naman, kinuha niya yung pajama niya. Bago ako maligo, pumunta si Jacqueline Roy sa kwarto ko at binigyan ako ng isang t-shirt na may botones at pajama pants. Isang bote ng shampoo na Palmolive Violet at lotion na pabango na Bath & Body Works brand. Ang specific scent ay Enchanted, na paborito daw ni Kibuloy. Hindi ko po talaga makakalimutan ng mga yan. Maligo na daw ako at magkuskus ng maayos. Hinihintay daw ako ni Jacqueline Roy sa kwarto ni Kibuloy. Pagkatapos kong maligo at mag-blow dry, pumunta ako sa kwarto ni Kibuloy sa Bible School building. Yung kwarto na yon may 2 pinto. Yung unang pinto bukas na. Kaya pumasok ako doon. Yung isang pinto papunta sa main room ni Kibuloy. Pagkatok ko, sa pangalawang pinto pinabuksan ako ni Jacqueline Roy. Inakay niya ako sa may kama ni Kibuloy. Nakita kong natutulog at naghihilik pa. Nung una, pinaupo muna ako ni Jacqueline Roy sa kama, malapit sa paa ni Kibuloy. Natulog pa rin noon. Pinakita ni Jacqueline kung paano daw imamasahe si Kibuloy. Sabi niya unahin ko daw sa paa. Nakinig lang ako.
habang dinedemo niya. Tapos sabi na lang ni Jacqueline, hintayin ko na lang daw na sabihin ni Kibuloy kung anong sunod na gagawin. Sabi niya hanggat walang sinasabi si Kibuloy na pwede na akong umalis, hindi ako dapat lumabas ng kwarto. Matapos siyang magbilin, lumabas na siya ng kwarto. Pagkaalis ni Jacqueline, sinimulan ko na yung pagmamasahe hanggang sa namasahe ko na ang paa at likod niya. Inaantok na ako that time kasi halos 1 a.m. to 2 a.m. na po siya. Gising na si Kibuloy nito tapos sinabihan niya ako na umupo daw sa gitna ng kama. Sumunod lang ako sa instruction, umupo ako na naka-cross legs. Nung tutuloy ko na dapat ang pagmamasahe, tumayo siya at umupo sa harap ko. Sinimulan niyang tanggalin ang butones ng t-shirt ko hanggang sa tuluyan niya tinanggal ang buong t-shirt ko. Sabi niya, tumalikod daw ako. Sumunod lang ako doon at tinanggal niya ang aking bra. Pagkatapos hinawakan niya ang balikat ko at hinila, mahiga sa kama. Nung nakahiga na ako, pumaibabaw sa si Kibuloy Tapos kahit pareho pa kaming nakapajama nun, kinikis-kis niya ang ari niya sa ari ko. Sinimulan niyang halikan ng leeg ko, nanigas na ako ng gusto. Gusto kong sumigaw ng tulong at tanungin kung ano ang ginagawa niya. Pero naalala ko na bawal akong mag-question. Paumanhin po, Madam Chair, kung maselan ito, halo po ito sa aking sinumpaang salaysay. Nung tinigasan na siya, sinimulan niyang tanggalin ang pajama at pants at underwear ko. Sinipsip niya ang dibdib ko, tinanggal din niya ang pajama pants at brief niya. Nanginginig na ang katawan ko sa takot at nakatitig lang ako sa kisame. Pinipigilan ko na lang ang mga luha ko dahil sobra akong nagulat at walang magawa. Pagkatapos ay tuluyan na akong pinagsamantala ni Apollo Kibuloy nung siya ay natapos na. Pumunta siya sa CR. Tulala pa rin ako, nakatitig lang sa kisame at dito nagsimula na akong umiyak. First time ko kasi ito. Ang dami kong tanong pero inisip ko na lang para makampante na baka ito ang kalooban ng ama sa buhay ko. Pagkabalik ni Kibuloy galing CR, inutusan niya akong magdamit na ulit. Umupo ako sa sulok ng kama at patuloy ang pag-iyak ko. Tapos tinawag ako ni Kibuloy. Sabi niya, Amanda, umiga ka dito sa tabi ko at matulog ka na. Natulog ako nakatalikod sa kanya pero niyakap niya ako at humawak pa sa dibdib ko. Pagdating ng alas 6 o alas 7, pinabalik na ako sa kwarto ko. Sinabihan niya pa ako, mamaya paggising mo ng maaga, huwag kang lalabas sa main na pinto. Doon ka sa likod sa garden. Tumango lang ako at sinabing, opo. Nais ko lang bigyan din na minor. So yan, no? So ito yung yung salaysay ni alias Amanda. So ngayon, di ba, doon natin makikita yung pag-brainwash po sa mga miyembro po ni Kibuloy, especially po sa mga bata. So kaya naman pala, no, si Kibuloy po, doon sa kwarto ni Kibuloy, nung sabi ito ni General Torre, no, sa kwarto pala ni Kibuloy, di ba, napapaligiran po ito ng kwarto ng mga bata. At sa bawat kwarto po, may mga lagusan po si Kibuloy. So ito mga kababayan, isa ito sa mga turo ni Kibuloy sa religion niya. Nakakatakot po itong religion po na to. Di ba? So ang point natin dito mga kababayan, no, bukod po sa kinakastigo ng Kongreso at saka ng Senado itong si Kibuloy, kailangan na po nilang gumawa ng batas para hindi na po maulit na ginagamit po yung religion para po mangmolestya po ng mga bata. Kasi alam naman po natin, di ba, madali po talaga, no, karamihan sa mga Pilipino is medyo madali pa po talagang ma-indoctrinate at maloko po ng religion. Kasi isipin mo, di ba, Diyos ang ginagamit dito eh. So dahil po dyan sa indoctrination po na yan, nakakita po ng paraan itong si Kibuloy para manggahasa po ng bata. So medyo, ba, ang point natin dito, no, sana bilisan po ng Senado natin na makapagpasa ng batas para hindi na po maulit ito. O, di ba? So yun mga kababayan, no? So ano po masabi nyo nga po dito sa content natin ngayon? So ano masabi nyo nga po dito sa plead not guilty po si Kibuloy? So ibig sabihin nun, naniniwala si Kibuloy na hindi po siya guilty. Di ba? At ano rin po masabi nyo nga po dito sa kawalang hiyaan po na ginawa po ng mga miyembro ni Kibuloy na pinagkalat po yung totoong pangalan ni alias Amanda at saka pati po yung mga pictures niya. Okay? So yun, so pag-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So sa muli po, kita na lang ulit tayo sa live stream natin, malamang baka sa linggo na, no? Baka sa linggo na po tayo makapag-live stream kasi medyo busy pa po tayo, no? So thank you po, salamat, thank you po.